Purihin ng Panginoon. Isang maligayang araw po ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin. Maging gayon din po sa ating mga kapatiran na nasa online. Purihin po ang Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sige po, tayo po ay tumayo at magbigay na mataas na papurit pa salamat sa ating Diyos. Bigay po natin ang ating malakas na palakpak sa ating Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, na sa buong linggo nagdaan, Panginoon, sa buong taon na nagdaan, Panginoon, tapat at dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa aming paggunita, Panginoon, ang kapanganakan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ito po ang napakadakilang pag-ibig at regalo na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Natanggap namin, Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Sino mang sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, isa lang po ang aming hangarin sa umagang ito. Kayo po ang mapapurihan, mapasalamatan, at higit sa lahat, Panginoon, masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya, Lord, sa patuloy na aming paglapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, patuloy po kami, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, nasambit na aming mga labi, Lord, naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan at maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa aming patuloy na paglapit, sa panalangin na may papurit pa salamat, patuloy po namin niaalay ang gawaing ito, Panginoon, sa inyo. Malayo, dalangin namin, Lord, na maging malaya. Kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, maging ang aming mga kapatiran na patungo pa lamang po sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila kung paano niyo po kami dinako sa lugar na ito nang nasa maayos sa kalagayan at kaligtasan. Patuloy, Lord, na ang aming panalangin sa mga mensahe mo na aming mapapakinggan, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at ito ay malakaran po sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo sa pagbibigay ng mensahe mo sa bawat sa amin. Panalangin po namin, Lord, bigyan niyo po siya. Patuloy, Lord, na maayos na pangatawan at kalusugan, karunungan, katalinuhan, katapangan upang ang iyong mga salita ay maihayag, Panginoon, ng naayon sa iyong katuruan at kalooban at higit sa lahat ng may pag-ibig. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, iisa lang ang bida sa Peace of Harvest Christian Ministry, kundi ang aming Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang maiaangat. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming luluwalhatiin, pupurihin, pasasalamatan at sasambahin. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aking
aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Yes, Lord. Kapayapaan nagmumula sa'yo, nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Yes, Lord. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag
Isa lamang po, Panginoon, ang aming hangarin, Lord. Lagi po kami, Panginoon, sa piling niyo. Dahil kung wala po kayo sa aming buhay, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya kayo lamang, Panginoon, ang aming sandigan. Sa buong taon na nagdaan, Panginoon, kayo po ang naggabay at nagpatnubay sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panahon na kami ay dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Hindi niyo po kami, Panginoon, binitawan at iniwan. Patuloy, Lord, na kami ay inyong inaakay upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na aming kinakarap. Kaya, Lord, patuloy, Lord, na loloobin niyo, Panginoon, sa marami pang taon na darating sa aming buhay, sa marami pang taon na kami, Panginoon, ay magkakasama-sama sa Peace of Harvest Christian Ministry. Isa lamang po, Panginoon, ang aming hangarin. Patuloy, Lord, na kami ay inyong hawakan, patnubayan. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, kayo lamang po, Panginoon, ang aming itataas. Kayo lamang po, Panginoon, ang maluluwalhati, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming sasambahin at papupurihan at pasasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya po nagkaroon ng araw ng Kapaskuhan dahil binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan at mabuhay ng may kabanalan. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may papurit pa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Bigay po natin ng malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Amen. Purin po ang Panginoon. Muli po, isang maligayang araw ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na napakasarap umawit sa ating Diyos, lalo na pagka binabalik sa ating mga alaala ang kabutihan niya sa buong taong nagdaan. At muli, purin ang Panginoon, nakakagalak po talaga na makita ang bawat isa na tayo po ay sa umagang ito magkakasama na nagbibigay papurit pa salamat at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Gayon din sa mga kapatiran natin na kasakasama po natin ngayon. Muli, welcome po kayo sa Peace of Harvest Christian Ministry. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo at niloob ng Diyos na kayo ay makapagbakasyon at makasama kami sa umagang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, makakapakinig po tayo ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor, walang iba kundi si Pastor Archie Resos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastor. Praise God. Naririnig niyo po ako? Hallelujah. Kapag ka po ikaw ay pastor, meron ka ng obligasyon sa Panginoon. At dahil nanumpa po ako sa aking katungkulan sa Panginoon 18 years ago bilang senior pastor po ng iglesyang ito, limitado na yung atin pong mga gawain, limitado na po yung ating mga galaw. Gusto ko man ho talaga magpuyat kagabi, ay kailangan mong matulog ng maaga kasi may gawain po kinabukasan at may prayer meeting po kami na kaninang umaga po ay nagsama-sama po kami. At patuloy na we stand on the gap to pray for all the brethren and to pray for our church. Ayan. Ganun natin po tinutupad ang sinumpaang tungkulin natin sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay, kung loloobin ng Diyos, magaganap po hanggang sa kamatayan ko na. Hanggang sa kamatayan ko na maglilingkod tayo ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin at ng buong kalakasan po natin. Kaya po sa atin pong mga naka-live na audience ngayon, walang iba po kundi si Brother Danny. Si kapatid na Danny po ibinabati ko ng isang maligayang Pasko. At naunawaan po natin ang mga iba po nating mga kasamahan po ay pagod kagabi at kasalukuyan po nagpapahinga.
Pero naging espesyal tuloy ang pagbati ko ngayon kay kapatid na Danny. At saka kay Sister Luz, bigla nagkaroon. Nung nakita po nabati natin, si Sister Luz po ngayon ay naka-live na rin. Magandang umaga po and Merry Christmas po kay kapatid na Danny, kay Sister Luz. Ako po'y nabigla kanina dahil nakita ko si Sister Aster kasama po si Midori. Ay, hindi ba si Midori ho yun? Ay, sorry ho, si Sister Ellen pala. Pasensya na, Sister Ellen, kala ko si Midori yung kasama. Ayun, so, nakaka-bless po. Kayo hindi na naman nagpapasabi, bigla-bigla na lang. Kaya, kala ko kanina, may tumapik sa akin pong ganun dahil hindi po namin inaasahan. Merry Christmas po sa bawat isa na naririto. At lahat po na nagpunta rito, God will bless you. Sa lahat po ng mga naka-online din naman, patuloy din po ang pagpapala ng Panginoon. At ito po ang tinakdang araw ng Diyos, araw po o kaarawan ng pagliligtas. Minsan po, ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, hindi na natin nakikita yung reason for the season. Yung talagang rason sa pagdiriwang ay ang kaligtasan. Most often than not, nakikita po natin, pagka po kayo nagbabrowse ng social media ninyo, ay handaan, regalo, wala naman pong masama doon, Pero nawawala yung message of salvation na siyang pinakamahalaga sa lahat po ng nananalig kay Kristo. Kaya po sa umagang ito pong munti nating handog para sa lahat na nakikinig po, pinamagatan po natin kaarawan ng pagliligtas. Kaarawan ng pagliligtas, hindi lang po December 25. Every day is a day of salvation. Ang sabi nga ng Bible, ngayon ang araw ng pagliligtas. Tsumempo lang na December 25 ngayon, pero bukas po, pag tayo po ay malakas pa, araw pa rin po yon ng pagliligtas ng Diyos. At ngayon po ay kaarawan ng pagliligtas, nung pong narinig po ng mga anghel na hinahanap po ng mga pantas, yung pong Kristong Panginoon, bigla po silang nagalak at nagpahayag sila, papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan at kapayapaan sa lahat ng tao na kanyang kinalulugdan. Kaya po nabuo itong verse na ito sa aklat po ng Lucas, dito po sa 11, dito po sa 2:11 hanggang 14. Tatlong bagay po ang iiwan lang ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng Luke chapter 2 verse 11 to 14, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, at ito ang inyong palatandaan sapagat matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan at sila'y nagpuri sa Diyos at umawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoong Ama, maraming salamat po for the day of salvation has come unto us. Kami po, Panginoong Ama, ay patuloy po na nandoon yung joy sa aming puso. Sabi po ng Bible in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kami po'y nagagalak dahil dumating sa amin ang liwanag, dumating sa amin ang kaligtasan, dumating sa amin lalo na sa lahat ng mga masugid niyong mananalig at mananampalataya ang buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, sa mga munting aralin na ito, buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, ang lahat ng aming lalakaran, Panginoong Diyos, upang makita namin ang iyong kalooban tungo po sa buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, kami po'y lumalapit po, tumihingi rin ng kapatawaran, naging marumi po ang aming mga puso, naging marupok po ang aming pag-iisip, nahulog po kami sa lahat po ng mga pagkakamali, at sa bawat patak ng dugo ni Jesus, gaya ng sinasabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no forgiveness of all our sins. Kaya maraming salamat po sa araw ng kapanganakan, sa araw ng Kapaskuhan, at ang lahat ng ito'y pinagkakaloob namin sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. So currently po, titignan natin, purihin po ang Panginoong Diyos, pati si Brother David, ayan,
Binabati din natin si David at ang kanyang napakaganda po na anak at ang lahat po ng Melendres family. Ayan po. Alam niyo ho ba, nagkaroon ng pinakamalaking papuri sa sangkalangitan dahil ipinanganak ang Diyos natin, tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. At naganap po ito, gaya ng atin pong pinag-aaralan, 2,000 taon na po ang nakakaraan. Kaya nagpahayag po ang lahat ng hukbo ng mga anghel. Hindi lang ho isang anghel nagpahayag nito. Hukbo pong mga anghel ang nagsabi po, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaya po unang-una na makikita natin sa kapanganakan ni Jesus, nagdiwang po ang sangkalangitan. Kaitaasang pagpupuri sa Diyos. Sabi po ng mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Bakit ho? Dahil ang mga makasalanan, meron na ngayong pag-asa na makakamit ng buhay na walang hanggan. Baka ho unaware kayo, pag meron kayong na-share na isang tao po, at yung isang tao po na yon, nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, nauulit po yung papuri po ng mga anghel sa Diyos sa kaitaas-taasan. Gaya po ng sinasaad dito sa atin pong pinag-aaralan, sabi po ng Luke chapter 15 verse 10, tignan nyo po isa lang kapitbahay ninyo, o kaya ho kamag-aral ninyo kung kayo'y pumapasok sa eskwelahan po, o kaya yung dati nyong kaaway na convince ninyo na manampalataya sa Diyos, ano pong nagaganap sa langit? Umuulit po ito, yung papuri po sa Diyos sa kaitaas-taasan. Sabi ng Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan na tumatalikod sa kanyang pagkakasala. Isa lang ho, gusto niyo po talagang magkaroon po ng rejoicing sa langit? Makaakay po tayo ng kahit na isang kaluluwa, at ang sabi po ng Luke chapter 15 verse 10, gayon din, pareho rin po, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ganun po nagaganap, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya that is the good news. Nung pong narinig po na mga pantas, sila po'y ginaid, kaya pa nga po may parol ngayon At saka yung parol po, it's a symbol po, no? Minsan po yung heart natin masyado tayong legalistic. Ay, huwag tayo magpaparol. Ang parol po, simbolo po ng liwanag na kung saan nagpunta roon, ito pong mga pantas o wise men. At hindi po tatlo yan, marami po sila. Hindi po yan si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Wala pong pangalan sa Bible po yan. Marami silang mga wise men na nagpunta dahil ginaid sila ng star. Yung Christmas tree po, pag mapapansin nyo, wala naman sa Bible po yon. Paganistic practice po yon. Yun po'y sumisimbolo dun sa liwanag at yung puno po na pagganon, yun po yung umilaw dun po sa bahay o sa sabsaban kung saan po inilagay si Kristo. Kaya yun po, puro mga symbolic po yon at hindi natin sinasamba po yon. Kaya po, masama din po yung too much legalistic na, huwag tayo magsasabit ng parol, wala naman sa Biblia yan. Huwag tayo maglalagay ng Christmas tree. Hindi natin nauunawaan yung kabuuan ng meaning niya na nakalagay sa Biblia. Kaya po, sabi po ng Luke chapter 2 verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Bakit? Pinanganak ang Kristo. Si Jesus Christ po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay may pasaporte na para tayo makapasok po. Binigyan ka pa ng visa para ikaw po ay makatungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po yung tema natin, Matuwid kay Kristo 2025, tumutungo tayo sa Diyos. Okay? Mapagpakumbaba, tumutungo tayo sa Diyos, winawaksin natin ang lahat ng mga kasalanan at dumudulog tayo sa panalangin. We have to know that by heart. Kasi kaya po tumungo ang lahat po ng mga pantas, nakakita sila ng liwanag. Kaya po, tumungo sila dun sa bahay sabsaban po, dahil sabi ng mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At kung may mayayakag po kayo na isa ngayon na makasalanan, kamag-anak po, o kaya po'y kaeskwela, o kaya yan po ay kapitbahay ninyo, ano po nagaganap? Umuulit po yung papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Sabi po dito ni Lucas, sinasabi ko sa inyo, gayon din. Pag sinabi pong gayon din, the same. Nagkakaroon ng papuri sa langit dahil ang kagalakan ng mga anghel ay nauulit kung ang isang makasalanan ay tumalikod sa kanyang pagkakasala. Can we all say amen? Tayo yun tayo makasalanan dati. Tayo tumalikod sa kasalanan natin. Natuwa ho yung mga anghel. Now, it's our time to share the Word of God. Pag na-share nyo yung Word of God at may isang tao po na makasalanang tumalikod at naniwala kay Kristo, mga kapatid, nagkakaroon ng kagalakan ang mga anghel ng Diyos. Nagre-rejoice po yan. And truly I say unto you, sabi po ng Biblia, hindi mawawala ang mga gantimpalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa, tignan ho natin, dun po sa Luke chapter 2 verse 14, at kapayapaan sa lupa ang ibinibigay, lalong-lalo na sa lahat ng taong kinalulugdan ng Diyos. This is something that money cannot buy. Ito po yung nararamdaman natin, kahit nakakabalita kayo, mahirap ang buhay, pero nairaraos natin ng may kagalakan ang Pasko. Hindi naman kailangan maraming handa sa hapagkainan. Ngayon yung isang Christian with the Lord Jesus Christ in his heart, kahit yung mga hamon po na tira-tira, marami yun, yung tinatawag nating scrap hams, yung mga konti-konti pa, tingi-tingi. Masaya na ba ang puso natin doon, mga kapatid? Yung mga inaanak po natin, pagbukas nakatanggap po limbawa ng 20 pesos, 50 pesos. Yung heart po natin, nandun pa rin yung kagalakan natin. Bakit po? Kasi binigay po yung Panginoon, yung kaligtasan, yung Kristo sa atin At nagkaroon tayo ng pakikipagkaibigan sa Diyos na kaaway natin dati. Sabi po ng aklat po ng Mateo 3:17, dito po sa Roma 5:10, in the book of Romans chapter 5 verse 10, dati tayo'y kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. At dahil dito, ano po yung kagalakan? Tiyak, 100%. Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sino po walang natanggap na regalo? Masaya pa rin ba puso nyo? Hallelujah. Tatandaan nyo mahirap po ang buhay ngayon. Pero sa kabila ng paghihirap ng buhay ngayon, hindi kayang mawala ang kagalakan sa puso ng bawat isa. Amen? Hindi mawawala na, Pastor, dati buo yung hamon namin, ngayon tingi-tingi na lang. Pero nabawasan ba yung kagalakan natin? Hindi. Kasi ang magandang balita, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 10, dati kaaway ka ng Diyos, pero ngayon kaibigan ka na niya. At ano yung katiyakan? Tiyak na maliligtas ka kasi buhay si Jesus. Can we say amen? Yun yung ating kagalakan sa Diyos Kaya, alam niyo mga kapatid, hindi nakakapagbigay ng kagalakan yung mamahaling regalo. Hindi nakakapagbigay ng kagalakan po yung maraming masasarap na pagkain. Mawawala yan, heaven and earth will pass away Pero yung assurance ng Romans chapter 5 verse 10 na dati kaaway tayo ng Diyos, siguro kung hanggang ngayon nananatili tayong kaaway ng Diyos, matakot kayo, malungkot tayo. Pero ang good news po, dati kaaway tayo ng Diyos, ipinanganak si Kristo ngayon. Ano po ang tinanggap natin? Tinanggap na niya tayo ngayon kasi nanalig tayo sa bugtong na anak ng Diyos bilang kanyang kaibigan po sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. From being the enemy of God, tayo po'y naging friend of God. Dati kaaway ka ng Diyos, lumipat tayo sa kalalagayang kaibigan na tayo ng Diyos. At dahil po sa transformation na yon, tiyak na tiyak tayo ngayon na tayo po'y maliligtas. Pag narinig ko lang po yung salitang kaligtasan, talaga nag-uumapaw yung kagalakan ng puso ko Kasi ang buhay natin, hindi naririto. Alam niyo po, pansinin niyo, kahit na natanggap niyo pa yung pinakamagagarang kotse, 5 years, 10 years from now, depreciated yan, wala na yan Natanggap mo yung pinakamagaganda po na cellphone, gadgets, TV, o kaya po yung lahat po ng masasabi natin ng mga magagandang damit. Lahat yan, heaven and earth will pass away
Pero yung kaaway ka dati ng Diyos, transform ka ngayon sa pagiging kaibigan, na dati mapapahama ka sa impyerno, ngayon tutungo ka sa buhay na walang hanggan, ang assurance po, tiyak na tiyak yan, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Si Kristo ay buhay. Jesus Christ is alive. Kaya nga po, there is peace in our heart. Ang sabi nga po, papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa ay kagalakan. Number 3, sa lahat ng mga taong kinalulugdan niya. Hindi kasi pwede po lahat may peace. Kaya binabago na natin po yung pagbati po ng rest in peace. Ano ho? Ang RIP po, binibigay sa mga mananampalataya. But if you are not a believer of Christ, there is no peace. Nakita niyo yung Luke chapter 16, ano? The rich man and Lazarus. Wala pong kapayapaan yung tao po na hindi kumilala kay Kristo. Walang katapusan po, araw at gabi. You will be tormented, no? Dun sa hell. Pero dahil kinalugdan tayo ng Diyos, because of our own merit, hindi. Dahil ba tayo mabubuti? Hindi po. Kasi ipinanganak ang Kristo, nanampalataya tayo, isa na tayo ngayon sa mga taong kinalugdan niya. At dahil kinalulugdan tayo ng Diyos, pumapa sa atin ang kapayapaan niya, natutuwa ang mga anghel ngayon sa langit. Gaya po ng sinasabi ng Matthew chapter 3 verse 17, hindi tayo pwede kasing kalugdan ng Diyos dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kinalulugdan tayo ng Diyos dahil may Kristo tayo sa puso. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 17, at isang tinig, ito po nang binautismuhan si Kristo, isang tinig ang narinig ko mula sa langit na nagsasabi, ito, ang sabi po ng Diyos, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi naman tayo ang kinalulugdan ng Diyos eh. Kinalulugdan lang tayo niya once we receive the Lord Jesus Christ. At pag tinanggap natin si Kristo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Assured tayo eh. Yung bang kahit na ano pong mangyari, God is sitting in His sovereign throne. Minsan yung mga kakilala ko, ano kaya mangyayari pag inatake tayo ng China? Alam niyo po, ang Diyos nakaupo sa trono niya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Ano kaya mangyayari po, Pastor, kung halimbawa, bigla na lang may bad news, sinabi po sa akin, may terminal illness ka, 3 months na lang mamamatay ka na. May kapayapaan po ang taong kinalulugdan ng Diyos. What happens, Pastor, na may trahedyang nangyari, minsan nakakabalita tayo, Paskong Pasko, bigla pong may aksidente, may namatay, bigla na lang po na may kakilala tayo, inatake dahil Pasko. Rest assured that we have the peace of God dahil kinalulugdan tayo ng Diyos. Dahil ba tayo'y gumawa ng mabuti? Matthew chapter 3 verse 17, isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito, si Kristo yon, hindi tayo, no? Nadamay na lang tayo doon kasi nanampalataya tayo sa kinalulugdan ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Bakit ka kinalugdan ng Diyos? Dahil kinalugdan niya si Kristo. Bakit na-transfer sa atin yung kagalakan po ng Diyos? Dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ayan. Kaya tayo nagpapasalamat po, na kahit tayo po hindi ganoon karami, ako po'y naniniwala na hanggang sa ngayon ay meron pong nakakapanood sa atin. Sila pa rin pong 3. Si David at si Sister Luz, Alex, at gayon din naman po si Brother Danny. Ayan. Pagpalain kayo ng Lord na nakatutok pa rin hanggang ngayon at tayo po'y live ngayon dahil may blessing po yung sinasabi nating kaarawan ng pagliligtas ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, hindi po walang kabuluhan yung mga sinabi ng mga anghel. Nung nabalitaan nilang darating si Kristo, ang perspective po o yung pananaw po ng kalaban ng Diyos, mamamatay ito dahil pagkakaisahan natin ang Misayas. Hindi nila nakikita yung plano eh. Hindi nila alam yung dakilang plano ng Diyos na talagang iaalay po. Doon yung mapapansin po, hindi po matalino ang kalaban. Hindi niya talaga alam ang Bible. Samantalang ni-reveal na sa atin, pinakita po
si Abraham, iaalay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Hindi pa ho na-gets nung kalaban yon. Hindi niya na-gets po na meron pong malaking arko, yung arko na yon si Kristo. Doon kayo papasok para kayo maligtas. During the time of Noah's Ark, hindi nakikita nung kalaban yun eh. Hindi nakita nung kalaban na ito pong si Rahab, yung prostitute, papakita ng Diyos. Prostitute yan pero gusto kong iligtas. Maglalagay po siya ng pulang lubid. Tanungin ko kayo, bakit pulang lubid? Kasi simbolo ho ng dugo ni Kristo na kung sino man ang makikita ng Diyos, may pulang lubid ito sa kanyang tore, hindi mapapahama kundi bibigyan ng buhay na walang hanggan. Nung dumating po yung anghel ng kamatayan, ang sabi po ng Panginoon, lagyan ninyo ang inyong pintuan ng ipininta na dugo po ng tupa. At pag dumating ang anghel ng kamatayan, lahat ng sumunod at naglagay ng pinta ng dugo, ay hindi mapapahamak ang kanilang panganay na anak. Hindi nila nakita yon ng dyablo. Ang gustong-gustong gawin po ng dyablo, patayin si Kristo, ipako sa krus si Kristo. Pero hindi nila pwedeng isahan ng Diyos Nasasabihin nila, mamamatay si Jesus at pag namatay si Jesus, tapos ng kaligtasan. Hindi nila alam, ang kamatayan po ni Jesus ang magdudulot po ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya ang dyablo po, hindi po matalino. Ang dyablo po, baliwala siya sa harapan ng Diyos. Greater is He who is in us. Mas malakas po ang banal na Espiritong pumapasa sa atin kaysa sa dyablo ho na naglipa na sa mundo na ito. Kaya kung di nyo po nakikita ngayon, yung pong pagliligtas ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos ang lahat ng may personal na relasyon kay Kristo. Bilang pangwakas, tignan po natin ang isinasaad po ng Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Minsan hindi natin alam po yung salitang Jesus. Alam niyo yung word na Jesus, kinuha po sa salitang Joshua. Si Joshua po ang pumalit kay Moses. At ang ibig sabihin po ng Joshua o Jesus in the New Testament, siya na magliligtas. Isa pang pangalan na ibinigay po sa ating Panginoon ay Emmanuel. At ang ibig sabihin nito, ang Diyos po hindi na mapapahiwalay sa atin sapagkat ang Diyos ay papa sa atin. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 21 to 23, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ang Jesus ay nangangahulugang ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Niligtas tayo ng Diyos, Jesus. Kasama natin ang Diyos, Emmanuel. Bakit po kayo malulungkot ngayon? Mga kapatid, hindi po mahalaga ang regalo ngayon, ang masarap na Noche Buena, ang pinakamahalaga, kaarawan po ngayon ng Diyos ng pagliligtas sa lahat ng makasalanan. Tayo po lahat ay tumayo. Dakila't mapagpalang Ama namin, this is the day of your salvation. Panginoon, lawakan mo ang aming pananaw sa lahat ng amin pong nakikita. Marami po mga tao ngayon, bulag po sila in materialism, bulag po sila sa lahat ng kanila pong kasiyahan. But the real reason for this season is the salvation of the Lord Jesus Christ. Protektado kami, Panginoong Ama, ano man ang mangyari. Kaya nga napakaganda po ng iniiwan ng mga pananalita po ng aming dakilang Diyos. Ang sabi po ng buong hukbo ng mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa buong mundo, lalo't sa lahat ng taong kanyang kinalulugdan. Glory to God into the highest and peace on earth to whom His favor rests. Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming pinagpapasalamat na kami po'y naging kabahagi ng buhay na walang hanggan. Lalo't sana po ang lahat ng naririto sa pagpasok po ng 2025, Lord, mapanghawakan po namin ang salitang katwiran, ang matuwid na pamumuhay, ang patuloy na pagpapakumbaba, ang patuloy po naming pananalangin, ang patuloy namin na pagwaksi sa lahat ng mga kasamaan, ang pagtungo po namin, tungo po sa buhay na walang hanggan, at lalo't higit po ang pagdulog namin sa panalangin. O Panginoong Diyos,
Patuloy ang amin pong paniniwala na ang bayan na ito'y pagagalingin mo, na ang bayan na ito, Panginoong Diyos, ay pagpapalain mo, na ang bayan na ito ay patatawarin mo sa lahat ng aming mga kasalanan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw ng Kapaskuhan, sa lahat ng mga kapatirang nagtungo po rito, sa lahat na nakikinig po online. Tamasahin po namin ngayon ang kapayapaan ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa lahat ng tao na kanyang kinalulugdan. Muli, maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri po ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe na ang kahulugan ng Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng pagliligtas. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob sa ating simbahan, maging sa mga kapatiran po natin na nasa online o makakapanood ng service na ito. Maaari din po kayo makalahok sa pamagitan po ng aming ng Peace of Harvest Christian Ministry na account. Andiyan po sa inyong screen. Sige po, bago po tayo magbigay ng kaloob sa ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natatanggap, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy, Lord, na tapat at dakila ka na nagpo-provide sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa mga negosyo ng mga kapatiran, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansal na pagpapala para po sa kanilang mga mahal sa buhay at pamilya at maging sa iyong simbahan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin ang lahat ng mga kaloob na ito ay magamit po ng wasto sa pagpapahayag ng iyong salita, sa kalalago ng iyong gawain. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen po rin ang Panginoon. Muli po, paalala po sa ating mga gawain ng ating Panginoon na this coming December 29, ang ating presider po ay si Brother Big at siya rin po ang mangunguna sa atin sa panalangin sa tithes and offering. At ang ating flower bringer po ay ang Jimenez family. Muli, paalala po sa ating mga kapatiran. Ngayon po, ang bawat isa po ay iniimbitahan. Every Wednesday po ang ating Bible study. 7 o'clock po yan in the evening sa ating Facebook page. Ayan. At ang ating prayer meeting po, everyday po yan, 5 a.m. in the morning. And during Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. po. At kung wala na pong iba pang mga announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor para po sa ating closing prayer and benediction. Ang gabay po at ang patuloy po na pag-iingat ng ating dakilang Ama. Tayo po lahat ay yumuko. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat. Nagkasama-sama po ang lahat ng mga magkakapatiran. Nabuo po ang buong pamilya. Nagsama-sama po sa hapagkainan, sa mga katuwaan, kagalakan, at lalo na po ngayong araw na ito na tinanggap namin po ang mensahe ng kaligtasan. Patuloy na ingatan niyo po ang aming magandang kalusugan sa pagpasok po ng 2025. We speak po blessings in our business, promotion sa mga trabaho. Patuloy po, Lord, na paglago po ng lahat ng amin pong mga ikinabubuhay. At sa umaga po na ito, Panginoong Ama, ibinabalik ko po ang panalangin po ni Jabez, Panginoon, in the book of 2 Chronicles, dito po sa 4:10. Panginoon, binibigay ko po ang lahat ng blessings na ito. Pagpalain mo ang lahat ng amin pong mga ginagawa. Palawakin mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng aming nasasakupan.
Samahan mo po kami at ingatan kami, Panginoong Diyos, ngayon at magpakailan paman. Gayon din po ang akin pong pinangahawakan sa panalangin ni Moses sa buong Israelita. Pagpalain niyo po at ingatan po ang bawat isa, kahabagan nawa po at subaybayan ninyo ang bawat isa, lingapin nawa at bigyan po ng kapayapaan ang bawat isa ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng panalangin ni Haring David, Panginoong Diyos, kiniklaim po namin ang prayer po ni King David, Panginoon, sa aklat po ng awit, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Merry Christmas po. Purihin ang Panginoon, tayo po ay nagtatapos na sa ating gawain. Muli, isang maligayang araw ng Kapaskuhan sa bawat isa. God bless you all, maging sa mga God bless, kapatid po Sister natin Jean. na sa God bless po, online. Nay. Merry Christmas po sa inyong lahat.